Napalis ang ngiti ni Heidi habang palabas ng mall nang makita niyang nobyo niyang si Marlon at ang tita Stella niyang na magkasama at naglalampungan. Oh, anong ibig sabihin ng nakikita ko, Lara? Niloloko ba ako ni Marlon at ni tita Stella? Oo, ayan ang pruweba, di ba? Tara na, sugurin natin sila. Huwag muna. Sundan na lang muna natin sila, Lara. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit mo pa patatagalin? Please, Lara. Sundan muna natin sila. Wala nang nagawa ang kaibigan ni Heidi na si Lara, kundi pumayag sa gusto niya. Sinundan nila ang tita Stella niya at ang nobyo niyang si Marlon. Wow! Nagmomotel sila oh! Sosyal! Tara, Lara. Sumunod tayo papasok sa loob. Anak ng... Para saan pa? Ano ka ba naman, Heidi? Gusto mo ba talagang durugin ng tuluyan yung puso mo? Kapag sumunod tayo sa loob, alam mo nang makikita mo at tiyak na hindi mo kakayanin. Kakayanin ko. Kailangan ko makakuha ng pruweba yung hindi sila makakatanggi kapag kinumpronta ko sila, Lara. Fine. Mabuti na lang kaibigan kita. Kung hindi, matagal na kitang nasabunutan sa katangahan mo. Mabilis pumasok si Heidi at Lara sa loob ng motel. Hi, miss. Kaibigan kami ng couple na kaka-check-in pa lang. We're going to surprise them. Sana, pwede ba kaming pumunta sa room nila? Sorry, ma'am. Nasa policy po kasi namin na bawal papasok kapag hindi naman po mag-check-in eh. Pero miss, mabilis lang naman kami eh. Kami kasing naka-assign sa mga props. Hindi po talaga pwede. Bumalatay ang pagdismaya ni Heidi. Ngunit nagulat siya nang ilapag ng kaibigan niyang si Lara ang isang block card. Hi miss, I am Lara Santillan and anak ako ng may-ari nitong motel na pinagtatrabahuan mo. Kapag hindi mo pa kami pinapasok, sisiguraduhin kong makakarating to sa daddy ko. Agad namang natarantang babae at sunod-sunod ditong tumango. Pasensya na po, pwede na po kayong pumasok. Papasukin niyo sila. Leche ka, Lara. Grabing kayabangan ha. Bigyan na bigyan sa paglapak ng black card yan. Di ikaw nang mayaman. May black card mayaman agad. Ikaw nga itong may sariling bahay at kotse eh. Habang ako naman, nakikisakay lang sa'yo. Tama ng kakadaldal. Bilisan na natin. Ihanda mo ang cellphone mo ha. Bakit, Heidi? Susugurin mo ba sila? Diyos, meyo ka naman. Huwag ka rito sa motel ng daddy ko. Malalagot ako kapag nalaman yung kasama mo ako. What? Ang OA mo? Bakit ko naman gagawin yun? Mukha ba akong skandalosa ng babae? Hello? Mag-video ka lang. If ever na may makita tayong pwedeng ihampas sa pagmumukha ng dalawang manlolokong yun, sa susunod naming paghaharap. Ha? So, hindi mo pa sila kukumprontahin ngayon? Aba naman, bakit mo pa patatagalin? Ang hirap mo rin talagang intindihin, Heidi eh. Huwag kang mag-alala. Isisama kita, Lara. Nang makalabas sila ng elevator, agad na nag-init ang mata ni Heidi sa nakita. Nasa hallway pa lang ang nobyo at tita niya, ngunit naghahalikan na ito. Pinunasan niya ang isang buti na luha sa mata niya at agad tinalikuran ang nakita at hindi nahintay ang kaibigan. Hindi ko lubos maisip na kaya nila akong pagtaksilan. Hindi ko lubos maisip na kaya akong tirahin ng tita Stella ko ng patalikod. All this time, niloloko niya lang pala ako. Hagulhol na sabi ni Heidi nang makapasok siya ng kotse niya. Heidi, bakit mo naman ako iniwan doon? Muntik na ako mahuli dahil sa flash ng phone ko. Nakapag-video ka ba kahit konti, Lara? Oo. Tahan na, Heidi. Alam mo, hindi mo deserve ang ganung lalaki. Hindi ko akalain na kaya pala akong traidor ng tinuring kong mga magulang, Lara. Baka naman hindi lang alam ng tita mo na boyfriend mo si Marlon. Kasi diba, hindi pa sila nag-meet? No, nakita na ni Tita Stella si Marlon. Hindi lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Si Marlon, nakita niya na ba ang tita mo, Heidi? Hindi pa. Paano nangyari yun? Posible kayang sinadya talagang harutin ng tita mo si Marlon? Baka na love at first ang tita mo kay Marlon. OMG, uso pa ba yun sa 35 years old na kagaya niya? Mas lalong hindi ko alam. Grabe. Kaya pala hindi pumayag si Marlon na kumain kami sa labas ngayon. Para lang sa tita Stella ko.
Ano bang mali sa akin, Lara? Hindi ba ako enough for him? No, Heidi. Huwag mong sabihin yan. You're enough and you're worth it, okay? Sadyang manloloko lang talagang napili mo. Hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin yun ng Tita Stella ko. Siya lang tumayong magulang ko simula pagkabata. Kaya palisipan pa rin sa akin kung bakit niya nagawa yun. Bakit niya naging saktan ako sa parang hindi ko kaya, Lara? Patuloy ang paghagulhol ni Heidi. Ang Tita Stella niya ang tumayong magulang niya. Simulat sa pool na mulat siya na wala ng magulang at hindi kilalang mga kapatid dahil pinaampon siya sa kaning tita. Ang Tita Stella niya na rin ang nagpaaral at kumkup sa kanya hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Walang asawa ang Tita Stella niya pero halos 10 years lang ang gap nila. Nakakaangat sa buhay ang Tita Stella niya dahil dati itong OFW sa Japan at nakapagbagawa ng magandang bahay at may negosyong bigasan. Minsan kasi Heidi, kung sino pang kamag-anak natin, sila pala ang tratador sa atin. At kung sino pang pinagkakatiwalaan natin, sila pang magiging rason kung bakit tayo nasasaktan. At kung sinong minahal natin, sila pang dudurog sa puso natin. Ang hirap lang tanggapin, pero hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, Lara. Bukas, inaaya ko ni Marlon mag-date at i-text ko siyang location. Tama yan. Hindi naman yata ako makakapayag na maapi ka bukas, no? Pero hindi ako makikijoin sa inyo, ha? Doon lang ako sa malayo magmamasid. Nila akong magiging crying shoulder mo pagkatapos ang bakbakan sa pagitan mo, ng Tita Stella mo, at ng boyfriend mong manloloko. Bahagya namang natawa si Heidi dahil sa sinabi ng kaibigan. Samantala nang makauwi siya, agad siyang sinubong ng yakap ng Tita Stella niya. Naiilang pa siyang yumakap pabalik dahil sa mga nasaksihan niya kanina. Oh my gosh! I missed you, Heidi! Mabuti nilang dinala mo ako ngayon. Kung hindi, magtatampo na talaga ako. Namiss rin po kita, tita. Pasensya ka na kung bihira lang tayong magkita, ha? Busy kasi ako sa trabaho eh. Alam mo namang ilang buwan pa lang matapos ako ma-promote, kaya marami pong ginagawa. Naku, ayos lang yun. Ano ka ba, Heidi? I am so proud of you. Salamat po. By the way, tita, para makabawi po ako sa inyo, gusto niyong kumain tayo sa labas bukas? Napaisip naman si Stella at ngumiti kay Heidi. Sure, Heidi. Gusto ko yan. Tita and pamangkin bonding kagaya ng dati. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, ikaw nang bahala. Matutulog na ako dahil masyado ako napagod. Sige po. Good night, tita. Nang makapasok si Heidi sa kwarto niya, agad niyang kinuha ang cellphone at nagtipa ng sasabihin sa nobyo niya. Kinabukasan, maagang hininda ni Heidi ang sarili sa pwedeng mangyari. Inayos ang kanyang sarili at lumabas ng kwarto. Nadat na niya doon ang Tita Stella at katulad ni Heidi, nakabihis na rin ito. Let's go, Heidi. Sige po. Are you going to use your car, tita? Hindi. Sa kotse mo nila akong sasakay. Medyo hindi magandang pakiramdam ko ngayon eh. Kaya much better na wag akong mag-drive. Sige po, tara na. Agad na pinaharurot ni Heidi ang sasakyan niya nang makalulan sila. Hey Heidi, calm down anak. May hinahabol ka ba? Mukhang tense na tense ka naman yata. Wala tita. Ang sarap lang kasing mag-drive pag gantong araw eh. Palusot niya. Ang totoo, sobrang tense siya sa presensya ng tita niya at natatempt rin siyang magtanong tungkol sa nakita niya kahapon. Mabilis silang nakarating sa restaurant na binook ni Heidi kagabi. Gusto niyo po bang mag-order, tita? Ha? Bakit ako lang? Hindi ka ba kakain? Wala ka bang pera, Heidi? Don't worry. Sagot ko na ang kakainin natin today. Naku, tita. May pera po ako. Sadyang may inaantay lang po ako kaya hindi ba ako kain? At sino namang hinihintay mo, Heidi? Napangisi si Heidi nang matanaw niya na ang figura ni Marlon kasunod sa larang palihim na naglalakad papasok. He's here na po, tita. Sino nga, Heidi? Ang boyfriend ko po, si Marlon. Marlon, here! Kinawayan pa ni Heidi si Marlon upang makita sila. Ngunit, bumalate ang gulat sa mukha ni Marlon nang makita kung sino ang kasama ni Heidi. Maging ang mukha ng Tita Stella ni Heidi ay hindi na may pinta. Nang makaupo si Marlon,
Mas naramdaman nilang kakaibang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Hindi mo naman agad sinabi, Heidi, na may iba pa pala tayong makakasama sa bonding nating dalawa. Pasensya na, tita. Nakalimutan ko po kasi. By the way, Marlon, siya po ang tita ko. Si Tita Stella. Yung sinasabi kong tumayong magulang ko simula pagkabata. Tita, siya naman po si Marlon. Ang boyfriend ko. Nice meeting you po, Tita Stella. Nice meeting you rin, Marlon. Hoy, bakit nagkakailangan naman kayo? Wala babe. Order lang ako Lihim na napangisi si Heidi nang makatayo si Marlon. How's my boyfriend, tita? Hunk ba? Okay naman siya, Heidi. Kaso, mukhang babaero. He is, tita. Talaga? Paano mo naman nalaman? Nakita ko. Nakita ng dalawang mata ko kung paano siya makipaghalikan sa ibang babae kahapon. Nakaramdaman naman ng kaba si Stella dahil sa seryosong aura ni Heidi. Anong ibig mong sabihin? Nakilala mo ba yung babae? Oo naman. Kilalang kilala ko. I'm planning to confront him, tita. Kaya sinama na kita. Bakit? Hindi mo ba kayang mag-isang kumprontahin siya, Heidi? Kaya ko naman, tita. Sinama lang kita para masaksihan mo kung paano ako magalit sa mga kabit. Anong meron? Bakit parang ang seryosong pinag-uusapan niyo? Naka-order na ako, babe. Singit ni Marlon. Humarap si Heidi kay Marlon at kinuha ang cellphone. Happy anniversary, Marlon. Sabi pa niya sabay play ng video nakuha ng kaibigang si Lara kahapon. Babe, let me explain. Ano pang ipapaliwanag mo? Sige nga, Marlon. Bigyan mo ako ng napaka-unique na palusot kung sakaling maniwala ako. Heidi anak, calm down. Isa ka pa, tita. At saka, calm down. Kalmado na nga ako. At paano mo nagawang ahasin yung boyfriend ko? Tita, for heaven's sake. He's only 25 while you're 35. Hindi ka ba makahanap ng kaidaran mo? Heidi, you don't blame me. Nagmahal lang ako. Nagmahal? Oo, nagmahal ka. Pero bakit naman sa lalaking may nagmamayari na? Bakit sa lalaking pagmamayari ng tinuring mong anak? Heidi, please. Stop. May kasalanan din ako. Malamang, Marlon. Malamang. Palaisipan sa akin kung paano niyo ako nagawang lukohin. Mas talo ka na, Tita Stella. Ganun na ba kalakas ang karisma ni Marlon? At isang beses ko lang siyang pinakita sa'yo. Pero nagkagusto ka agad sa kanya? Unbelievable. Masisisi mo ba ako, Heidi? Ilang taon kitang inalagaan. Buong buhay ko ginugol ko sa pag-aalaga sa'yo. Ni minsan hindi ko binigyan ng oras ng sarili ko para humanap ng kalinga sa iba. Ni minsan hindi ko na binigyan ng sarili ko ng iparamdam sa ibang pagmamahal ko. Dahil ibinuhos ko yun sa'yo. Kaya nang makita ko si Marlon, kahit hindi ko pa siya nahahawakan o nakakausap, nahulog na agad ang puso ko sa kanya. Stella, please, stop. Ikaw ang manahimik, Marlon. Aminado akong maling ginawa ko. Dahil alam kong kung gaano mo kamahal si Marlon. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko. Kasalanan mo rin naman, Heidi. Kung hindi ka na nawalan ng oras kay Marlon, hindi matuto ng pansin niya sa iba. Hindi matuto ng pansin niya sa tulad ko. And now you're blaming me, tita? Sinusumbatan niyo ako? Grabe. Aware ako sa sakripisyo niyo para sa akin simula pagkabata ko. Pero hindi naman sapat na rason yun para magawa niyo to sa akin eh. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Marlon. Aware din kayo na kahit sobrang busy ko, siya pa rin ang iniisip ko. Nanatiling matigas si Heidi kahit sa loob-loob niya. Gusto niya nang umiyak na sa sakit ng mga nalaman niya. Huwag kang umaktong ikaw ang nasasaktan, Heidi. Pareho nating mahal si Marlon. Pero ang pagkakaiba nga lang natin, kaya kong ibigay ang pangangailangan niya na hindi mo kayang punan. At anong pinamumukha mo sa akin? Na wala akong kwentang girlfriend? At ikaw, Marlon, paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang lokohin ako? At sa Tita Stella ko pa talagang napili mong pumatol? Bakit?
Porket mapera siya? May pera rin naman ako ah. Hindi nga lang kasing dami ng pera niya. Pero kung sa pagmamahal naman, alam nating pareho kung gaano kita kamahal. Now tell me, Marlon. Bakit mo ako nagawang lokohin? Bakit niyo ako nagawang lokohin? I'm sorry, Heidi. Kung alam ko lang na tita mo palang babaeng yan, hindi ko na sana siya pinatulan pa. I'm sorry, please. I'm begging you. Bigyan mo ako ng chance, Heidi. Umiling si Heidi kay Marlon at pilit na inalis ang kamay sa braso niya. Hindi mo ako madadalo sa pasori mo, Marlon. Kita ko man sa hindi. Sana iniwasan mong matukso. Dahil alam mong may girlfriend ka. Oo, aminado akong nawawalan ako ng oras sa'yo. Pero hindi sapat na dahilan yon para mababae ka. Hindi sapat yun para saktan mo ako ng ganito. Nabisi ka rin naman noon ah. Pero nagloko ba ako? Binaling ko bang atensyon ko sa iba? Humanap ba ako ng kalinga sa iba? Hindi, di ba? Hindi ko ginawa ang lahat ng yun, Marlon. Dahil ganun kita kamahal. Pero ikaw, isang kalabit lang sa'yo ng babae, sasama ka na agad. At sa tita ko pa talaga, na wala na sa kalendaryong edad niyan. Hindi ka. Pwede ba, Heidi? Manahimik ka na. Eh ano naman kung matanda na ako? Hindi mo pa rin mahihigitan ng alindog ko pagdating sa kama. Di ba, Marlon? What? So kaya mo ako nagawang lokohin parang sa katawan niya? Tama ba, Marlon? Bakit hindi ko maibigyan pagkababae ko sa'yo? Unbelievable. Hindi. Mahal ako ni Marlon. Hindi magtatagal ang isang taon ng relasyon namin kung hindi niya ako mahal. At isa pa, ako ang nauna sa kanya. Stella, tama na. Saway naman ni Marlon sa tita Stella ni Heidi. What? Isang taon? Ganun katagal niyo na nagawang lokohin ako? At paano naman nangyaring ikaw nauna, tita Stella? 3 taon na kami magkarelasyon ni Marlon. Kaya paano mo nasabing ikaw nauna? Nanatiling tahimik si Marlon at Stella at tila walang balak sagutin ang tanong ni Heidi. Ano ba? Hindi niyo ba ako sasagutin? Mag-ex kami ni Stella. Ha? Paano nangyari yun? Nang minsan ako magtrabaho sa Japan, doon ko nakilala si Stella. Magkatrabaho kami. Bakit hindi ko alam na may ex ka, Marlon? Maging ikaw, tita Stella. Kasalanan ko ba na hindi ka nagtanong, Heidi? And yes, ako ang first love ni Marlon at hindi ikaw. Kaya wag kang umaknong akala mo ay ikaw na nasasaktan. Na nasasaktan din ako nang malaman kong siya ang boyfriend mo. Ang lalaking una kong minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na sa akin, tita Stella, hindi yung paaabutin yun ng ganito katagal. At paano ang 1 taon kayong magrelasyon? Paano natago ng ganun katagal? Dahil busy ka sa trabaho mo. At alam mo ba na hindi rin totoo na hindi alam ni Marlon na tita mo ako, Heidi? Dahil ilang beses kong sinabi yun sa kanya nang tangkain kong hiwalayan siya. Pero ayaw niya. Wala siyang pakialam kung anong relasyon nating dalawa. Mahal niya ako, Heidi. Mas mahal niya ako kumpara sa'yo. Sana naman, tita Stella, kayo na pong mismong umiwas. Pero hindi eh. Hindi mo ginawang umiwas dahil gusto mo rin. Malandi ka rin, tita. Agad namang nakaramdam ng sakit si Heidi sa kaliwang pisngi nang sampalin siya ng napakalakas si Stella. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Kung hindi dahil sa akin, baka ngayon, isa ka na sa mga pulubing nasa lansangan. Pakalat-kalat para lang makahanap ng makakain. Wala kang utang na loob, Heidi. Para lang sa lalaki, pagsasalitaan mo na ako ng kung ano-ano. Sana pala hindi na lang kita kinupkop. Sana nga, tita. Sana nga hindi mo na lang ako kinupkop. Mas pipiliin ko pang manira sa lansangan kaysa palaki ng isang tulad mo. At hindi ko makakalimutan ang gawa mo sa akin, tita. Ilang beses mo pa bang sasabihin sa harap ko at nang manlulokong to na ikaw kumkup sa akin, ha? Sagot ni Heidi habang hawak-hawak ang kanyang pisngi. Hindi pa rin hinahaya ni Heidi na tumulo ang kanyang luha, lalo na sa harap ng tita Stella niya at nobyo niya. Hanggang sa ma-realize mo na wala kang utang na loob, Heidi. Ngayon lang halang ako nagmahal, sisirain mo pa? Wala kang kwenta. Kung wala ako,
hindi ka magiging successful sa buhay mo. Kung wala ako, wala kang mararating sa buhay. Nagkakamali ka, tita. Oo, sabihin na natin ikaw ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Pera mo ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero sariling sikap ko pa rin ang dahilan kung bakit ko naabot ang buhay na meron ako ngayon. Puyat, pagod, at gutom ang puhunan kung bakit ko narating ang meron ako ngayon. At ano namang magagawa ng pagod, puyat mo kung wala ang pera ko? Kahit balibalik ta rin mo pa ang mundo, Heidi. You're nothing without me. Kaya huwag mo kong yabangan. Enough. Manahimik ka na, Heidi. Oo na, I cheated on you. Masaya ka na? Ano naman ba mapapala ako sa'yo? Bawat pagkalabit ko sa'yo tuwing magkatabi tayo matulog sa gabi, tinatanggihan mo. Kaya mas mabuting maghiwalay na tayong dalawa. You told me na naiintindihan mo kung bakit ayoko pang gawin ng mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Pero hindi pala. You're a liar. And what are you saying? Gusto mo makipaghiwalay? Ang kapal ng pagmumukha mo. Ako dapat nagsasabi niyan sa'yo. Maghiwalay na tayo, Marlon. Magsama kayo ng makunat kong tita. Mga manloloko. Sigaw pa ni Heidi sa dalawa at tumakbo palabas. Hindi alintaan ang mga taong nanunood sa kanila. Ang gusto lang ni Heidi ay makalayo sa mga taong nanakit sa kanya at mailabas ang maluhang kanina pa dapat bumuhos kung hindi na niya piniling magtigas-tigasin sa harap ni Marlon at tita Stella niya. Heidi, my gosh, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa loob, bigla kang nawala. Humahangos pang sabi ng kaibigan niyang si Lara nang makapasok ito sa kotse ni Heidi. Hindi ko na kasi kinaya, Lara eh. Baka pag nagtagal pa ako ng tuluyan, bumuhos ng mga luha ko. Ayoko namang mangyari yun. Ayoko makita nila akong mahina dahil alam kong pagtatawa nila ako, Lara. Shh! Tahan na, Heidi. I'm so proud of you. Biruin mo na kaya mong makipaghiwalay at putulin ang koneksyon ng tita Stella mo. Kahit alam kong hindi madali para sa yung desisyon na yun. Alam ko kung gaano mo kamahal si Marlon. Mas talo lang tita Stella mo. Ano pa bang mapapala ko kung hindi ko sila bitawan? Magmumukha lang akong tanga kapag pil ko pang ipagsisikan ng sarili ko sa kanila. Yun ang hindi ko gagawin. Tamang desisyon mo, Heidi. Sobrang hanga ko sa katapangan mo. Kaya tahan niya ha. Andito lang ako palagi para hindi mo maramdaman na mag-isa ka nila ngayon sa buhay mo. Napangiti naman si Heidi sa tinura ng kaibigan niya at yumakap dito. Salamat, Lara. Humihikbing sambit ni Heidi sa kaibigan. Hindi naging madali para kay Heidi na bumangon muli. Ngunit unti-unti niya na natutunan na mamuhay mag-isa at walang bakas ni Marlon o ng tita Stella niya. Sa mga nagdaang araw at buwan, sinikap ni Heidi mag-focus sa trabaho kahit paminsan-minsan dinadalaw pa rin siya ng masalimuot niyang nakaraan. Ang nakaraan kung saan niloko siya ng tita at nobyo niya. Good morning, Heidi. How are the sales? Tanong ni Daniel kay Heidi isang umaga. Good morning din po, sir. It was fine po. Mataas pa rin po. Good to hear that. Just ask me anything kapag may hindi ka maintindihan, ha? Hindi naman ako umalis sa office ko eh. Sige po, sir. Salamat po. Nakangiting sagot ni Heidi. Pasemple naman siyang kinurot ng kaibigan ng si Lara nang makaalis si Daniel. Huy, Heidi. Mukhang type ka ni Sir Daniel, ha? Ano? Sira ka talaga. Concern lang yung sakitan ng kumpanya, no? Takot niya lang na malugi siya. Hindi. Kakaibang mga titig niya sa'yo eh. May laman eh. Aramdam ko yung kaba niya kapag kausap ka. Mukhang may bago na namang mananakit sa'yo. Biro pa ni Lara kay Heidi. Hinampas naman ito ni Heidi at sinelas ang huwag maingay dahil nakatingin sa kanya si Daniel habang nakangiti. Lintik ka talaga. Kapag ikaw narinig ni sir, lagot ka talaga sa akin. At anong may bagong mananakit? Sira, hindi na ako makakapayag pa na masaktan ulit ako, no? Hanggat maaari, ako na mismong iiwas. Ganon? Alam mo ba ang chismis yun kay Sir Daniel? Ano naman yun? Ang dami mo naman yatang alam. Bonak, nasagap ko lang sa kabilang team, ano? O ano nga? Anong chismis kay Sir? Bakla raw si Sir Daniel, Heidi. Ha? Baka naman
Hindi. Tsaka, bakit naman nila sabing bakla si Sir Daniel? Ang kisig-kisig nga ng tao eh. Kasi, no girlfriend since birth kaya ayun, chinichismis sila bakla siya. Ha? Ano namang problema si NGSB? Bakit ginawa nilang big deal yun? Ngayon lang ba sila nakakita ng ganung lalaki? Ewan ko. Pero, ang weird lang din kasi kung iisipin eh. Sa gandang lalaki ba naman ni Sir, wala pa siyang naging girlfriend? Ay, kahit ako, iisipin ko na bakla ang boss natin, Heidi. Bakit? Kapag ba sinabing lalaki, dapat maraming babae? Ay, naku Lara. Alam mo, normal lang naman na may makilala tayo na gano'n. Lalo pa kagaya ni Sir. Wala lang siguro siyang oras o magka-girlfriend. At isa siyang hardworking billionaire. Che, hulo siya. Bakit ganyan ako makareact? Type mo si Sir Daniel ano? Nako kay Heidi ha? Naghunos dili ka. Hindi pa naghilom ang sugat dyan sa puso mo. Ay, puro ka talaga kalokohan. Pinagtanggol lang si Sir Daniel type na agad. Ang taba talaga ng utak mo. Magtrabaho ka na nga lang dyan at baka pareho tayong mapaglitan ni Sir eh. Sus, ikaw ha? Mag-move on ka muna bago ka magpaliko kay Sir Daniel, okay? Don't worry, ako na maging tulad nyo. Once na total heal ka na. Lara, isa pa talaga. Saway niya sa kaibigan. Natawa naman si Lara dahil sa inasta ni Heidi. Sa kabilang banda, naroon si Daniel na papangiti dahil sa narinig niya nang mapadaan siya sa opisina ni Heidi. Nakasalukuyang kausap ang kaibigan nitong si Lara. Anong ngiti naman yan, Daniel? Para kang asong nauulol. What? Ano namang pakialam mo, Alexander? Bumalik ka na nga lang sa trabaho mo? Grabe Tropa mo pa rin ako, Daniel. Hindi mo ba sa akin isi-share ang rason ng pangiti-ngiti mo dyan? Fine. Nginitian ako ni Heidi. Napaawang naman ang labi ni Alexander at hindi makapaniwala sa narinig. Yun lang, Daniel? Oo. Bakit? Maig ba dapat? Hanip, akala ko naman kung umamin ka na sa kanya na gusto mo siya eh. Nginitian ka lang pala. Iba talagang tama mo kay Heidi pare. Nauulol ka. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam na mapansin ang crush mo. Sobrang sarap sa feeling at kumpirmado rin pare. Matagal na silang break ng boyfriend niya. Wow! Yan ang good news. Oh, ano pang hinihintay mo? Galaw-galaw na. Baka maunahan ka pa eh. Balita ko marami nagkahusto kay Heidi ng empleyado mo. Naku, mahirap kung maunahan ka. What? No way. Hindi ba ako pwedeng dumamoves, Alexander? Hindi pa hilom ang sugat sa puso ni Heidi. Ayoko naman ng ganun. Anong plano mo? Magpapalit? Maliligo kung kailan may new boyfriend na yung tao? Bahala ka pre. If I were you, babakuran ko na siya. Sumama naman ang timpla ng mukha ni Daniel dahil sa sinabi ng kaibigan niyang si Lysander. Kakaibiganin ko muna si Heidi. That's the best thing to do para mabakuran siya. Ayun ganyan nga Daniel. Ganyan ang lalaki. Bilis-bilisan mo lang dahil kumakalat na ang chismis sa bakla ka raw. Nakangising sabi pa ni Lysander. Ngumimi naman si Daniel sa kaibigan at inayos ang kanyang sarili. Hayaan mo sila. Gusto lang nilang mapansin ko. But sorry girls, kay Heidi nakalakan ang puso ko. Nakakadiri ka talaga. Makalis na nga. Baka ako pang sunod magustuhan mo eh. Ew. Umaakto pang nasusuka si Lysander habang papalabas ang opisina ni Daniel, habang si Daniel naman ay napapailing na lang. Muling lumipas ang mga araw at buwan na naging maayos ang buhay ni Heidi. Naging close niya rin ang boss niyang si Daniel at kaibigan nitong si Lysander. Bagay na kinatuwa niya dahil napatunayan niya ang kasabihan na kung may aalis man sa buhay mo, may kapalit namang mas maganda at maayos. Grabe Sir Daniel, hindi namin aakalaan ni Heidi na magiging friend namin kay ni Sir Lysander. Bakit naman? Gano'n na ba kami kasama sa paninyo, Lara? Biro pa ni Daniel sa kaibigan ni Heidi si Lara. Hoy, hindi sir. Ang ibig kong sabihin is, masyado po kayong high profile. At isa pa, boss namin kayo, di ba po? Pangit tingnan kapag masyado kaming close sa inyo. Hindi, bakit naman pangit? Wala naman kayong intensyon na masama. Ganun din kami.
Kaya wala kang dapat ipag-alala, Lara. Napangiti pa si Daniel ng tuminang gawin niya kay Heidi na seryosong nga kumakain. Kasalukuyan sila ngayon na nasa cafeteria dahil lunchtime. Tanong lang sir, single po ba kayo? Oo. Bakit mo natanong, Lara? Ay, single rin po kasi si Heidi sir. Baka naman may pwede kayong ireto sa kanya para hindi siya na maging lonely. Lara? Saway naman ni Heidi sa kaibigan. Oh, bakit? Nagtatanong lang naman ako kay sir. Kasi biruin mo sir, may sarili na pong bahay si Heidi at nakapunda na ng gamit at kotse. Marami na rin po siyang ipon sa bangko. Asawa, boyfriend ang talaga po ang kulang. Lihim namang natawa si Daniel sa sinabi ni Lara at tumingin pa sa gawin ni Heidi na ngayon ay nakabusangot na. Wala akong masyadong kilalang single eh. Konti lang rin kasi ang kaibigan ko. Ito lang si Lisandro ang close ko. Single rin to, pero hindi siya pwede. May iba siyang natitipuhan. What? Sino namang may sabi sa'yo na may natitipuhan ako, Daniel? Gawa-gawa ka lang ng kwento ah. Sinipa naman ni Daniel ang pa ni Lysander sa ilalim ng table nila. Nakwento mo yun kahapon, di ba? Oo nga pala. Huwag ka na sa akin, Heidi. Iba kasing tipo ko eh. Kung gusto mo, si Daniel, pwedeng pwede. Hindi yan bakla, promise. Ha? Bakit parang binibenta mo naman sa akin si Sir Daniel? Puro talaga kay kalokohan. Alam nyo, bagay kayong dalawa ni Lara at si Lysander. Parehong matagil. Sad ni Heidi. Napangisi naman si Daniel habang napairap si Lara at Lysander. That's enough. Baka magkapikunan pa kayo. Heidi, can we talk later? Bakit sir? May nasabi po ba akong mali? Wala naman. Gusto ko lang na makausap ka kung okay lang sa'yo. Sige po. Matapos kumain, agad na nagtungo si Heidi sa opisina ni Daniel. Naabutan niya pa itong tutok na tutok sa screen ng laptop niya. Good afternoon, sir. Bati niya nang makapasok siya. Hey, hi. Have a seat. Wait a minute. Tapusin ko lang presentation ko para bukas, Heidi. Sige po, sir. Hindi ba kita nasorbo, Heidi? Hindi po. Don't worry. Ikaw, sir. Hindi ba kita naabala? Mukhang busy ka tapos pinapunta mo pa ako rito. Hindi naman. Inaayos ko lang to tapos okay na rin. Mabuti po kung gano'n. Ano nga po palang pag-uusapan natin, sir? Umayos naman ang upo si Daniel at pilit na pinapakalmang sarili dahil sa sobrang kabog ng kanyang dibdib. Ang totoo, hindi ko alam kung paano sisimulan, Heidi. Ang alin po? Ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo, sir. Ayos lang ako. Ay, kinakabahan na talaga ako. Kainis kasi, hindi ko mapigilan na hindi aminin sa'yo. Ha? Ang alin naman po, sir? Gusto kita, Heidi. Matagal na. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo para umamin dahil palaging nakadikit si Lara at isa pa, may boyfriend ka noon. Po? Bakit, sir? Gaano katagal niyo na po ba akong gusto? 2 years? Laglag pa nga naman si Heidi sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na habang boyfriend pa niya si Marlon, ay lihim na pala siyang iniibig ng boss niya. Ganun katagal? Pero paano, sir? Hindi ko alam. Palagi lang kitang pinagmamasdan sa malayo. Hindi ko magawang lumapit sa'yo dahil nababakuran ka pa ng ex mo. Pero sir, aware naman po kayo na hindi pa ako total healed, right? I mean, masyado pong masakit ang past ko. Masyado po ako na trauma. At hindi ko na po alam kung kaya ko ba bang magmahal ulit. Naiintindihan kita, Heidi. Pero kaya ko maghintay ng ilang taon na muling maging handa ang puso mo at handa nang tanggapin ang pag-ibig ko. Tila hinaplos naman ang puso ni Heidi sa sinabing ni Daniel. Hindi ko alam ang sasabihin, sir. Masyado mo yata akong pinatameme. Pero hahayaan kitang iparamdam sa akin ng pagmamahal mo, sir. Pero sana maintindihan mo na hindi po ganun kadaling makuha ang loob ko. Pangako, Heidi. Pwede bang paminsan-minsan i-rate kita? Yung tayo ng dalawa at walang Lara na sabit? Oo naman, sir. Bakit hindi? Pwede rin ba, Heidi, na huwag mo na akong tawagin sir kapag tayo ng dalawa? Daniel na lang, please. Hindi pwede, sir. Tatawagin lang kita sa pangalan mo kapag sinasagot na kita.
Namilog naman ang mata ni Daniel at mas lalo siyang ging porsigirong iparamdam kay Heidi kung gaano siya kaseryoso. Deal. Oh, bakit masaya ka? Anong pinag-usapan niyo? Tanong ni Lara kay Heidi nang makabalik na sa table niya. Wala. Mamaya na Lara. Trabaho muna bago chismis. Pero Heidi, alam mo naman na kapag chismis ang usapan, hindi ako marunong maghintay. Kaya go at check mo na yan. Ay nang napapala ng pagiging chismosa mo eh. Talagang kinarir mo ano? Ano ba yan? Ang dami pang say. Kwento na Heidi, dali. Fine. Nag-confess si Sir Daniel sa akin. Na ano? Na gusto niya ako, Lara. O tapos, anong say mo? Eh di ayun, sinabi ko na hindi pa ako totally healed. O yung sagot niya. He's willing to wait daw. Pero may twist. Ano naman ang twist, Lintek? Pwede bang buuin mo naman ang chismis, Heidi? Nakakainis ang paisa-isang sagot mo, ha? Mas lalo akong nai-intense, Leche ka. Chismosa ka talaga. So, ay na nga. He said na he likes me. Tapos, willing to wait naman na siya basta hayaan ko na siyang iparamdam yung pagmamahal niya sa akin. Ano, okay na? Talaga? My gosh, friend. Ibang level na talagang kagandahan mo. Umiikot pa ang mata ni Lara at may kasamang paghampas sa balikat ni Heidi habang nagsasalita. Aray ko? Ano ka ba, Lara? Kaya ayoko magkwento sa'yo ng ganito eh. Nananakit ka kapag natutuwa, Viset. Sorry na, Prenny. Oh, ituloy mo na. Anong sagot mo sa proposal ni Sir Daniel? Yun. Pumayag ako. Napasinghap naman lahat ng katrabaho ni Heidi dahil sa biglang pagtili ni Lara. Nasita pa sila ng ibang katrabaho dahil sa ingay. Pasensya na guys. Masaya lang ako para sa kaibigan ko. Finally, magkakaroon na ng love life ang manager natin. Lara, pwede bang manahimik ka? Nakakainis yung pagiging chismosa mo ha? Sorry, Prenny. Natuwa lang. Excited talaga ako para sa inyo ni Sir Daniel. Sana naman this time, manalo ka na talaga sa pag-ibig. Ay, sana nga, Lara. Nagsimula ng manligaw si Daniel kay Heidi. At sa mga lumipas na araw at buwan, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Supportive rin ang kaibigan nilang pareho pati ang mga katrabaho ni Heidi. Bagay na mas lalong kinausbong na nararamdaman ni Heidi. Oh, ay na palang maliligaw mo, Heidi. At mukhang may date na naman kayo. Grabe talaga kayo. Mauna na ako sa inyo. Bye, Franny. Bye, sir. Bye, Lara. Text mo ako kapag nakauwi ka na, ha? Nakangiti si Heidi nang bumaling ang tingin niya kay Daniel. Wow. Anong ibig sabihin ng ngiti mo, Heidi? Wala, sir. Hindi ba pwedeng ngumiti? Ang damot naman. Hindi naman. Akala ko kasi ang kasunod ng pangiti mo ay ang pagsabi ng yes, Daniel. Girlfriend mo na ako. Anak ng... Lakas rin ang amats mo, sir. Ang taba rin ng utak mo, no? Para kang si Lara. Eh kung si Lara na lang kayang niligawan mo, sir. Oh, Heidi. Ayoko. Ikaw ang gusto ko. Huwag mo ko ipamigay sa iba. Umaakto pang nasasaktan si Daniel habang sinasabi yun. Ngumiti naman si Heidi at pinisilang tungkil ng ilong ni Daniel. Biro lang, sir. Ikaw talaga? Saan ang destination natin tonight, sir? Gusto kong mag-orchid tayo. Hindi ko pa kasi natatry yun eh. Talaga, sir? Naku, masaya pa naman doon. Tara na kung gano'n. Iliko mo, sir. Iliko mo. Ano ba yan? Talo na naman. Ako na nga dyan, sir. Hindi ka naman marunong eh. Malay ko ba sa laro na yan? Natatawang sabi naman ni Daniel at hinayaan ng si Heidi ang maglaro ng motor race. Nang makaramdam sila ng gutom, tumungo naman sila sa food court para kumain. Anong gusto mo, Heidi? Kahit ano, sir, basta mabubusog ako. Sige, order lang ako ha. Tumango naman si Heidi at nilibot ang kanyang mata sa kabuuan ng resto dito sa loob ng mall. Napangiwi pa siya nang maalala niya ang senaryo niyang tatlo niyang tita Stella niya at ang ex-boyfriend niyang si Marlon. Kamusta na kaya sila, no? May anak na sigurong ngayon? Ay, anong binubulong-bulong mo? Wala po, sir. Naka-order ka na ba? Oo, here. Kumain ka na. Thank you, sir. Welcome.
By the way, pwede bang magtanong? Pwede naman, sir. Huwag lang personal. Ganun ba? Personal pa naman sana to. Natigilan naman si Heidi. Tinatansya pa niyang mukha ni Daniel at kalaunan, tumango siya. Sige, sir. Total, matagal naman na tayo magkakilala. Hindi ba niloko ka ng ex mo? Anong rason niya? Hindi niya makuha ang gusto niyang makuha sa akin, sir. Ha? Ano naman yun? Akala ko ba mayaman yung ex mo? Hindi naman yaman ang gusto nun, sir. Ano? Pagkababae ko. What? Nag-cheat siya dahil lang dyan? Oo. Pero may iba pa, sir. Nawalan po kasi ako ng time sa kanya eh. Kaya naghanap siya ng kalinga sa iba. Naghanap siya ng pagmamahal sa iba. Pero ang unfair lang po sa part ko, sir. Kasi ng mga panahong siya yung busy, nagawa ko siyang hintayin. Ni minsan hindi ako tumingin sa iba kahit maraming tumatakang umagaw ng atensyon ko sa kanya. Dahil ganyan po ako ka-faithful. Yeah, unfair talaga sa side mo yun. So anong ginawa mo? Paano mo siya nahuli? Nakalala mo ba yung babae? Kilalang kilala, sir. Tita ko ba naman? Tita mo? Paano nangyari yun? Matagal na silang magkakilala. Sa katunayan, mag-ex sila. Sa Japan kasi nagtatrabaho yung tita ko before. Yung ex ko naman, engineer sa Japan. At doon sila nagkakilala since magkatrabaho sila. Then, nagkabalikan sila nang magkita sila dito sa Pilipinas? Hindi ba alam ng tita mo na boyfriend mo yung ex niya? Alam niya, sir. Tinuro ko na sa kanya dati si Marlon. Kaso hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap dahil nag-emergency noon si Marlon. Si Marlon naman, hindi niya alam na pamangkit ako ng tita Stella ko ng una. Pero nagsabi ng tita Stella ko nang minsang nagkaharap kaming tatlo. Ilang beses niya rin sinabi yun. Pero pinagpatuloy pa rin nila yung paniloko sa akin. Biruin mo, sir. Umabot ang 1 taon yung paniloko sa akin nang hindi ko malang namamalayan. Napakatanga ko, sir, ano? Hindi ka tanga. Sadyang magaling lang sila magtago. At dahil busy ka sa trabaho kaya yun, nagagawa nila lahat ng gusto nila. Malaking trauma yun sa akin, sir. Biruin mo. Yung tita Stella ko na nag-aruga sa akin simula pagkabata. Nagawa kong tatuhin. Na parang anak niya. Trinador ako. At yung lalaking pinagkakatiwaan ko, nagawa pa akong lukohin. Kaya ang hirap magtiwala. Nahihirapan ako maniwala pa. Naiintindihan kita, Heidi. And I promise to you na hindi ko gagawin ang ginawa sa'yo ng ex mo. Hindi kita lolokohin at sasaktan, Heidi. Huwag kang mangako, sir. Gawin mo na lang. Nahihirapan na ako maniwala sa matatamis na salita. Nakabaliktaran naman sa gawa. Sige, hindi na ako mangako. Gagawin ko na lang. Pareho silang napangiti sa isa't isa at nagsimula ng kumain. Ngunit akala ni Heidi, tuloy-tuloy lang sa'yo na nararamdaman niya. Ngunit nagkakamali siya. Dahil isang dapit hapon, habang papunta siya sa parking lot, nakita niya ang lalaking matagal niya ng kinalimutan. Heidi, it's been 5 years. Nakangiting sambit ni Marlon sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Marlon? Kung may bala kang manggulo, please lang wag na. Masaya na ako sa buhay ko. Wala akong balak manggulo, Heidi. Gusto ko lang mga musta. Kamusta ka na, Heidi? Nakikita mo naman, di ba? Ayos na ako eh. Ikaw, kumusta ka na? Bakit pumayat ka man yata ng sobra? Don't tell me. Kinarama na kayo, ano? Biro pa ni Heidi, ngunit nagulat siya nang makita niya ang pagbuhos ng luha ni Marlon. Siguro nga karma ang tawag dito, Heidi. Karma ng maging pulubi ang kagaya kong successful engineer. Ano? Pulubi? Isa ka ng pulubi, Marlon? Pero bakit? Paano? Nasaan si Tita Stella? Bakit hindi mo siya kasama? Naluging negosyo ni Stella. At natanggal ako sa trabaho, Heidi. Magmula na maghiwalay tayo, sunod-sunod na kamalasan nangyari sa buhay namin, Stella. Nahihirap kami. Dumating rin sa puntong kinailangan namin kumapit sa patalim para may makain. Kahit isang beses isang araw lang. Anong ibig mong sabihin? Anong kumapit sa patalim? Gumawa ba kayo ng mali? Nagnakaw ba kayo? Pumatay ng tao ng hold up? Ano ba, Marlon? Sabihin mo sa akin kung nasan si tita. Nagbenta kami ng droga, Heidi. At sa kasamang palad, isa sa mga na-drug raid, si Stella.
At kasalukuyan siyang nakakulong ngayon. Namilog ang mata ni Heidi sa narinig. Nakaramdam siya ng awa nang makita niyang kalagayan ni Marlon. Punit-punit ang damit nito at masyadong marungis. Nangangayayat na rin ito at hindi na kagaya ng dati na may matikas sa pangangatawan. Sumama ka sa akin, Marlon. Doon ka muna sa bahay tumuloy at sabihin mo rin sa akin kung saan nakakulong si Tita Stella. Hindi, Heidi. Nakakaya. Pagkatapos ng mga ginawa namin sa'yo, hindi namin deserve ang kabutihan mo. Pumasok ka na. Saka natin isipin ang mga ginawa niyo sa akin. Ang mahalaga ngayon, mailabas ko ng kulungan si Tita Stella. Maraming salamat, Heidi. Emosyonal na sambit ni Marlon na natili namang seryoso si Heidi. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya. Marlon, ikaw na munang bahala dito ha. Kailangan kong pumasok sa trabaho at aasikasuin ko rin ang papeles para mapiansahan ko si Tita Stella para makalayan agad siya. Sige, Heidi. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hinawakan naman ni Marlon ang kamay ni Heidi. Agad naman itong nilayo ni Heidi at ngumiti ng peke. Sige, alis na ako. Nang makarating sa kumpanya, ang nakangiting si Lara ang agad nang bumungad sa kanya. Good morning, Pirani kong maganda. Kamusta ang dating dalaw ni Sir Daniel? Nadiligan na ba? Huy, sira ka talaga. Hindi kami nag-date kahapon. Ha? Sabi niya sa akin kahapon aayain ka rin yung tumakbo, palabas para maabutan ka. Talaga? Bakit hindi ko siya nakita? Ewan ko, tanungin mo na lang. Papasok naman na siya Tumingin si Heidi sa gawi kung saan nakatingin si Lara at nakita niya si Daniel na may hindi maipintang ekspresyon. Good morning, sir. Morning. Ay, ang cold. Puna naman ni Lara. Sinundan pa ni Heidi ng tingin si Daniel na papasok ng kanyang opisina. Ano nangyari dun, Prani? LQ kayo? Hindi Baka wala lang sa mood. Halika na. Magsimula na tayo magtrabaho. Lumipas ang break time at maging ang lunch time na hindi pinapansin ni Daniel si Heidi na pinagtaka rin ni Heidi. Hoy Heidi, malapit na mag-uwian pero hindi ka pa rin pinapansin ni Sir Daniel. May nangyari ba? Wala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Wala? Wala ba siyang posibleng nakita na naging dahilan kung bakit ganyan siya ka-cold today? Napaisip naman si Heidi. Si Marlon na naman ang kausap niya. Tingin ko, alam ko ng rason, Lara. Ano yun? Kwento mo naman sa akin para malaman natin kung valid ba yung reason niya. Nakita ko si Marlon kahapon. Nag-usap kami. Nalaman kong nakakulong si Tita Stella dahil nasangkot sa drug raid. Si Marlon ayun nangangayayat na kaya nagpa siya akong isama sa bahay. Ano? Nakihibang ka na ba? Si Marlon ang isasama mo sa bahay mo? Yung lalaking nanakit sa'yo? Yung lalaking dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa rin umuusad ang love life ni Sir Daniel? Dahil traumatized ka? Letchi ka naman, Heidi. Bakit ang tanga mo? Pagkatapos kang sakta ng bonggang-bongga, may gana ka pa dalang kupkupin ng lalaking yon? Naku naman, Heidi. Kahit ako nasa kalagay ni Sir Daniel, masasaktan ako ng sobra sa nakita ko. Mag-isip ka nga. Naiintindihan ko ang punto mo, Lara. Alam ko namang nasaktan nila ako pareho Pero matagal na yon. At handa akong patawarin sila at iba ang salimot ng lahat ng sakit. Hindi naman ako perpektong tao Pero handa akong magpatawad, Lara. Katulad natin si Marlon at Tita Stella. Tao na sila nagkakamali. Nakikita ko naman ang pagsisisi ni Marlon At sure ako maging si Tita Stella ay nagsisisi rin yun kung bakit niya ako nagawang lokohin. Sige, kung ang pagtulong pagpapatawad ang gusto mo, gawin mo, Heidi. Pero sa akin lang, bakit sinama mo sa bahay mo si Marlon? Pwede mo naman siyang hanapan ng pansamantalang matutuluyan kung talagang gusto mo siyang tulungan, right? Hindi yung patutuloy mo pa talaga sa bahay mo. Paano nilang kung plano nila to? Di nategi ka. Ang tanga mo rin Oo na, pasensya na. Masyado ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko. Pero hindi mo rin naman ako masisilara. Nakakaawa yung tao At nakikita ko kung gaano ka-sincere si Marlon. Puro ka, Marlon. Paano naman si Sir Daniel? Si Sir Daniel na ilang taon ka nang hinihintay. Mababaliwala nilang ba yung lahat ng effort ni Sir Daniel? Dahil bumalik ni si Marlon, ha, Heidi? Hindi, Lara.
Ginagawa ko to, hindi dahil mahal ko pa si Marlon. Ginagawa ko to dahil naawa ko sa kanya. Awa lang nararamdaman ko para sa kanya. Walang iba. At kung iniisip mo na mababaliw lang lahat ng effort ni Sir Daniel, nagkakamali ka, Lara. Dahil sa tagalang panliligaw niya sa akin, natutunan ko na siyang mahalin. At handa ako mas mahalin pa siya ng sobra. Oh my gosh! Totoo ba yan, Heidi? I'm so happy for you. Finally, healed ang prani ko. Niyakapan ni Lara si Heidi. Ano ba? Talagang kailangan ng yumakap kapag natutuwa? Pero, paano na to, Lara? Hindi ko alam kung paano kakausapin si Sir Daniel. Hindi pa naman ako sanay na hindi siya nakakausap. At bala ko rin sanang magpasama sa kanya papuntang Muntinlupa. Dahil kailangan ko kasi kasuhin ng papel sa tita Stella ko. Gusto kong makalaya na siya. Nako, huwag ka nang mag-alala. Dahil ang lalaking kumalampag ng basag mong puso ay ayan lang sa likod mo at kanina pa nakikinig. Chismoso ka rin ano, Sir Daniel? Gulat naman si Heidi sa sinabing yun ni Lara at agad tumingin sa likod. Nakita nga niya si Daniel habang may nakakalokong ngiti. Pakiulit nga ng sinabi mo, Heidi. Ha? Ang alin, sir? Sa part na handa mo pa akong mahalin ng sobra? Sir naman. Come on. Mahal mo ba ako, Heidi? Teka lang, exit lang muna ako sa latsing buhay to Maging saksi pa ako ng kakornihan niyo Natawan naman si Heidi dahil si tinura ni Lara habang si Daniel ay nanatiling nakatingin kay Heidi at seryosong mukha nito. Ano na, Heidi? Answer my question. Ano po ba yun, sir? Mahal mo na ba ako, Heidi? Oo, sir. Oo, Daniel. Mahal na mahal kita. Tinawag mo na ako sa pangalan ko at sinabi mo nang mahal mo ako. Ibig sabihin ba nito, Heidi? Girlfriend na kita? Oo, Daniel. Kaya please lang, huwag mo akong tiisin na hindi ka usapin dahil malalagot ka talaga sa akin. Grabe. Hindi pa nga isang minutong sinagot mo ako nang babanta ka na. Ibang klase ka talaga, Heidi. Kasalanan mo kasi. Nakakaselos kasi. Sinakay mo pa yung ex mo sa kotse mo samantalang ako. Never mo pa akong sinakay doon. Unfair. Yun lang pala. Tara na, here's my key. Ikaw mag-drive. Samahan mo ako papunta sa tita Stella ko. I love to hear that. Let's go. Nang makapasok si Heidi sa piitan kung saan nakakulong ang tita Stella niya, agad siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Naramdaman niyang pahangbagyang paghawak ni Daniel sa kanyang kamay. Are you sure you're ready to see your tita? Oo, sigurado ako, Daniel. Okay, don't worry. Hindi kita iiwan dito. Salamat, Daniel. Papalabas siguro si tita Stella. Sinundo na siya ng babaeng pulis Mabuti. Kailan daw pwedeng i-release ang tita mo? Sa makalawa pa. Kaya 2 gabi pa siya rito. Magsabi ka lang sa akin pag may kailangan ka pa I'm willing to help you. Hindi na, Daniel. I can manage. Umayos ka. Andyan ang tita. Malayo pa lang. Tanaw na ni Heidi ang tita Stella niya. Payat at nangingitim ang gilid ng mga mata nito. Bagay na kinakirot ng puso ni Heidi. Hindi siya sanay makita ang tita Stella niya na gano'n ang kalagayan. Malayong malayo ito sa tita Stella ang kinalakihan niya. Heidi anak, hindi ko inaasahang dadalahan mo ako. Huwag kayong mag-alala, tita. Sa makalawa, makakalaya na po kayo. Hindi mo na sana pinansahan ako, Heidi. Sobrang nakakahiya. Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, kabutihan pa rin isusukli mo sa akin. Wala po yun Hindi naman po ako perpekto para hindi po kayo mapatawad. At isa pa, kayo na pong tinuring kong ina simula nang magkaroon ako ng malis sa realidad. Kayo po ang dahilan kung bakit nasaksihan ko ang napakagandang mundong kinabibilangan ko. Napakabuti talaga ng puso mo. Pinagpala ka ng Diyos. Pero paano mo nalamang nakakulong ako? Si Marlon po ang nabalita sa akin, tita. Kasalukuyan po siyang nasa bahay dahil wala siyang matutuluyan. Palaboy-laboy po siya sa lansangan. Salamat talaga, Heidi. Hindi ko alam ang gagawin ko sa totoo lang. Ang hirap mamuhay sa loob ng kulungan. Sobrang nagsisi ako na nagawa kitang lokohin at saktan para lang sa lalaki. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize na wala nang mas higit mang kailangan ko sa buhay ko kundi ikaw lang. Huwag mong sabihin yan, tita. Hinihintay ka ni Marlon
Sabi ko rin po siyang makita ka. Pero ikaw ang totoong mahal niya, Heidi. Magmula nang maghiwalay kayo, naging malamig na ang pakikitungo ni Marlon sa akin. Pero nagawa ko pa rin intindihin dahil mahal ko siya. Pero nang tumagal na, hindi ko na nakayanan pa ang pagiging malamig niya. Lalo na ng maluging negosyo ko. Hindi ko na siya mahal, Tita Stella. May boyfriend na po ako at wala pa akong balak balikan si Marlon. Nakakasiguro noon po ako nagbago ni si Marlon eh. At sure po akong ikaw ang mahal niya. Nang magpaalam na si Heidi sa Tita Stella niya, umuwi na rin sila at bumalik na lang kinabukasan. How are you feeling, Heidi? Okay naman. Bakit? Are you happy about what you're doing right now? Saan naman? Masaya ako sa lahat ng ginagawa ko, Daniel. Anong klaseng tanong yan? I mean, for helping them, even though they hurt you before. Masaya akong nakakatulong ako. Hindi naman ibang taong Tita Stella ko eh. After all, siyang kumupkup sa akin. At hindi naman masama kung tutulungan ko ang taong nanakit sa akin, right, Daniel? Hindi naman. Humahanga lang ako sa'yo. Bakit naman? Anong nakakahanga doon? Dahil kahit nasaktan ka nilang sobra, mas pinili mo pa rin tulungan sila sa huli. Nakakabilib yun, Heidi. Kung ibang tao, hindi nagagawin yung sa taong nanakit sa kanila. Pero ikaw, mas pinili mong maging mabuti pa rin. Hindi naman nakakabawas ang pagkatao ang pagiging mapagpatawad, Daniel. Lahat tayo nagkakamali. Wala namang perpekto sa mundong ginagawa natin. Kaya kung gusto mo ng peaceful life, matuto ka magpatawad. Ang hirap kaya na may kaaway. Mahirap huminga. Mas masarap matulog nang wala kang iniisip na kaalitan ng peaceful life. Indeed. Grabe. Sobrang bait naman ng future wife ko. He, tumigil ka. Huwag mong haluan ng kalokohan ng seryosong usapan, Daniel, ha? Seryoso naman ako ah. Gusto ko itong mapangasawa, Heidi. At handa ulit ako maghintay kahit gaano pa katagal. Basta mangyari lang yun. Maging asawa lang kita. Kapag umaya na sa atin ang panahon, Daniel, mangyayari ang lahat ng hiling mo. Dahil kagaya mo, gusto rin kita makasama habang buhay. I'm so proud of you, Heidi. You're such a brave woman. I'm always by your side to support you whatever you want. Kung gusto mong tulungan lahat ng nanakit sa'yo, go. Sira ulo, umuwi ka na. Malalim ng gabi. Nagkita na lang tayo bukas ang kumpanya mo. Mag-ingat ka. Masayang pumasok si Heidi sa kaning bahay at naabuti niya pa si Marlon sa sala na tila kanina pa siya nito hinihintay. Oh, bakit gising ka pa, Marlon? Hinihindi talaga kita, Heidi. Kamusta ang araw mo? Mukhang ginabi ka yata. Nag-overtime ka ba? Hindi mo na sana ako hinintay, Marlon. Pumunta pa kasi ako kay Tita Stella para asikasuhin yung piyansa niya. Sa makalawa ng labas niya at sigurado akong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Maraming salamat, Heidi. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo, Marlon. May gusto ka pa bang sabihin? Bilisan mo dahil inaantok na rin ako. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo, Heidi. Pasensya na rin at nagawa kitang masaktan ng sobra. Katang rason lang naman ng pagkawalaan mo ng oras sa akin ay ang pangarap mo. Alam ko naman na kaya ka busy dahil gusto mong magkapundarang bahit lupa gamit ang pinaghirapan mo. Pasensya na kung hindi ko piniling intindihan ang sitwasyon mo at nagpadala ako sa tukso noon. Wala naman akong magagawang sorry mo, Marlon. Nangyari ni. May magagawa pa ba ako? Tsaka wala na sa akin yun. Binaan ko na sa limot lahat ng nakaraan nang nagsimula ako ng panibagong yugto ng aking buhay. Totoo, sobrang sakit ang ginawa niyo sa akin. Lalo ka na. Pero wala na yun eh. Mas mabuting kalimutan na lang. At isa pa, masaya na ako ngayon. Gusto ko sanang magbakasakali, Heidi. Magbakasakaling bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataong makabawi sa'yo. Gusto kong magkabalikan tayo. Gagawin ko ang lahat. Magbalik lang lahat ng tiwala mo sa akin. Pasensya na, Marlon. Pero malabo nang gusto mong mangyari. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. At masaya na ako kay Daniel. Pasensya na, Heidi. Ayos lang. Minsan kasi, kung ayaw mo magsisi sa huli, huwag kang gagawa ng hindi maganda. By the way, alam kong mahal mo pa na si Tita Stella. Nakikita ko sa mga mata mo yun, Marlon. Kaya antayin mo lang pagbabalik niya, okay?
at magsimula kayong muli. Handa ko kayong tulungan para makapagsimula muli. Makalipas ang 3 araw, opisyal na nakalaya si Stella, bagay na kinatuwa ni Heidi. Naluluha pa siyang sinilubong ng maidinayakap si Heidi, ang tita Stella niya. Masaya ako makita ka ulit, Tita Stella. Mas masaya ako, Heidi. Maraming salamat sa tulong mo sa kabila ng ginawa kong pananakit sa'yo. Hindi mo pa rin ako tuluyang pinabayaan at inamando na. Salamat, Heidi. Walang anuman, tita. Ang mahalaga, nakalaya na po kayo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa mga ginawa mo. Paano ba ako makakabawi, Heidi? Sabihin mo la't gagawin ko. Wala, tita. Sapat na po sa akin makita kang masaya. At huwag mo na rin pong isipin ang mga nagawa mo noon. Napatawad na kita. Ang gusto kong gawin mo ay magsimula ulit ng panibagong buhay kasama si Marlon. Dahil alam ko pong nagmamahalan kayong dalawa. Nasaan nga pala si Marlon? Bakit hindi mo kasama? Kasama po siya ng boyfriend ko, tita. Nasa kotse po sila naghihintay. Boyfriend? Alin? Yung kasama mo nung isang araw? Ako po, tara na. Baka mainip na sila. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Daniel at Marlon nag-uusap. Boyfriend ka ni Heidi, tama? Yeah, I'm Daniel. And you're the ex, right? The cheater one. Nagsisi na ako, pare. At masaya siya sa feeling mo, Daniel. Of course, dahil wala ka naman ng magagawa kasi ako nang mahal ni Heidi. Ang magagawa mo na lang ay tanggapin na hindi ka na babalikan pa ni Heidi. Huwag ka malala, pare. Wala na rin akong balak guluhin kayo ni Heidi kung yan ang inaalala mo. At sino namang nagsabi sa'yo nag-aalala kung maaga mo siya? Kahit dikit-dikit mo pa yan, wala akong pakialam dahil kampante ako na hindi kanya babalikan pa dahil mahal na mahal niya ako. Hindi naman ako nakikipagtalo dahil mukhang hindi naman ako maninalo. Basta masaya ako para sa inyo at hindi niyo ako invite sa kasal niyo. Buti alam mo na hindi ka imbitado sa kasal naming dalaw ni Heidi. Wala nang nagawa si Marlon kundi ang tumawa nilang ng malakas dahil sa inasta ni Daniel. Mukhang masaya naman yata kayo Ano pinag-uusapan niyo? Tanong ni Heidi nang maabutan niyang tumatawa si Marlon. Wala, Heidi. Natutuwa lang ako sa boyfriend mo. Talaga? Mabuti naman nagkakasundo na kayo. Invited pa naman kayo sa kasal naming dalaw ni Daniel. Pero Heidi... Anong pero, Daniel? Ayaw mo bang imbitahan ng tita Stella ko at ang nobyo niya? Sige na nga. Ako naman ang mahal mo Mukha mo. Tita Stella, si Daniel nga po pala. Boyfriend ko. At future husband niya po. Nice meeting you, Tita Stella. Nice meeting you too, Daniel. Walang hanggang sayang naramdaman ni Heidi ng mga oras na yon. Hindi niya akalain na ganoon kasarap sa pakiramdam ang makapagpatawad. Gaya ng sabi ni Heidi, tinulungan niya ang Tita Stella niya at si Marlon napakapagsimulang muli. Binigyan niya ito ng sapat na puhunan para magsimula ng maliit na negosyo. Muli ring naayos ang relasyon nila Stella at Marlon. At hindi kagaya dati, ngayon masaya na si Heidi na makita ang tita niya at si Marlon na nagmamahalan. Since tapos ang obligasyon mo bilang mapagpatawad na pamangkin, ngayon, ako naman ang patawarin mo, Heidi. Bakit? May nagawa ka bang ikagalit ko, Daniel? Magandang kasalanan. Lumuhod si Daniel sa tapat ni Heidi at nilabas ang singsing na matagal na nitong tinatago at inihanda para kay Heidi. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga. Nakakahiya sa mga empleyado mo. Ano ka ba, Prenny? Kain ka pa nahiya. Kasabot kami yan si Sir Daniel, no? At suportado namin kakornihan nyo, kaya go lang dyan. Natawa pa si Heidi dahil sa sigaw ni Lara. Nagsimula nang mag-init ang mga mata niya. Heidi, alam ko masyadong padalas-dalas ang desisyon ko. At baka sabihin mo, masyado akong atat. Hindi ganun yun. Mahal na mahal kasi kita Kaya gusto kong maging asawa kita agad. Alam ko rin kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo sa past mo. At kung paano ka nasaktan. Pero hayaan mo sana akong punin ang lahat ng puwang dyan sa puso mo. Hindi ako mangako na hindi kita masasaktan. Dahil hindi maalis ang sakit sa isang relasyon. Pero hindi ako maglolo ko katulad ng ex mo. Kaya please, allow me to marry you, Heidi. Yes, Daniel. Mahal na mahal rin kita.
Napuno ng hiyawan ang loob ng kumpanya ni Daniel at punong-puno rin ng pagmamahal ang puso ni Heidi at Daniel. Kaya naman hindi na nila pinatagal pa at nagpakasal na sila. I will officially announce you as husband and wife. Matapos i-anunsyo ng pare na opisyal na silang mag-asawa, sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga labi ni Heidi at Daniel na punong-puno ng pagmamahalan. Naway may napulot kayong aral sa kwentong binahagi ko. Naway mapagtanto nyo na hindi naman nakakabawas ng pagkatao natin ang pagpapatawad. Alam kong hindi madali, ngunit mas madali tayong pamumuhay ng tiwasay kung walang bakas ng sama ng loob ang ating mga puso. Huwag nating kalimutan na sa mundong to, lahat tayo'y pantay-pantay. Hindi lahat perpekto. Kaya kahit gaano pa kasama ang isang tao, palagi nating tandaan na lahat ay pwedeng magbago. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!